In our gospel for today, someone asked Jesus, "Lord, will only a few people be saved?" Panginoon, kakaunti lang po ba ang maliligtas? But Jesus did not answer directly. But Jesus gave us a challenge. Hinamon tayo ni Jesus. At ano ang sabi ni Jesus? Strive to enter through the narrow gate. The question is not about quantity, but Jesus challenging us about the quality of our lives. Hindi niya tinatanong kung marami bang maliligtas, pero ang tanong, yung kalidad ng ating pamumuhay. Siguro kung tayo yung nandun, baka ang tanong natin sa Panginoon, Lord, kasama kaya ako dun sa maliligtas? Lord, meron na ba akong assurance? Meron na ba akong slot dun sa maliligtas? But Jesus is challenging us. Strive to enter through the narrow gate. Bakit narrow? Bakit makipot? Bakit maliit? Baka kaya makipot kasi ang makakapasok lang doon ay yung mga taong malaya, kayang bitawan yung lahat ng nakakabit sa kanya at siya'y mapuno ng Diyos. Sa ating unang pagbasa from the book of the prophet Isaiah, the prophet Isaiah reminds us that the salvation is for all. They shall bring all your brothers and sisters from all the nations. Titipunin ko ang lahat ng bansa at lahat ng wika. Ibig sabihin, mga minamahal na mga kapatid, ang imbitasyon ng Diyos ay para sa lahat. Walang pinipili ang Diyos. Ang imbitasyon ng Panginoon ay para sa bawat isa. At kapag nag-iimbita, tayo ay merong kalayaan na tumugon. Meron tayong kalayaan na tumugon sa panawagan ng Panginoon. Di po ba halimbawa, merong kayong inimbitahan kayo sa isang party at sasabihin mo, "Hoy, punta ka ha?" Sasabihin mo, "Oo, pupunta ako." Pero nung mismong kaarawan nung party, biglang umulan. Natutulog ka pa sa hapon. Tinamad ka na at sabihin mong, "Okay na yon, hindi na ako pupunta." We are free to come. We are free to go. Because the invitation of God is for all. Pero mga minamahal na mga kapatid, tingnan natin, what is the quality of our answer to the Lord? Kasi lahat pala tinatawagan, lahat iniimbitahan, pero ano na yung kalidad ng pagtawag at pagtugon natin sa tawag ng Diyos? Papaano nga ba ako tumutugon? Yung tanong ng lalaki sa Ebanghelyo, "Lord, who will only a few people be saved?" It's not about the quantity, but it's about the quality of our lives. Papaano nga ba tayo tutugon dun sa panawagan ng Panginoon? Dahil ang Diyos walang pinipili, kahit anong kulay, lahi at antas ng buhay. Kaya nga anong sabi sa ating salmong tugunan? "Go out to all the world and tell the good news." Humayo kayo't dalhin sa tanan ang mabuting balitang aral. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero ang tanong, papaano ako mag-uumpisang lumakad sa daan ng kaligtasan? The question is not about how many, but the question is about how will I live? Papaano ako mabubuhay? Kaya nga makita natin sa ating ebanghelyo,
Jesus reminds us to strive to enter through the narrow gate. Strive to enter to a narrow gate. Bakit makipot? Kasi hindi kasya yung malaking ego natin. Hindi kasya yung mga dala-dala nating pride. Hindi kasya yung sobrang attachment natin sa buhay. Hindi kasya yung mga bagay na hindi natin mabitawan. Strive to enter to a narrow gate. Isa sa mga titulo na ibinigay sa mahal na Birheng Maria ay ang tinatawag na Janua Coeli o Gate of Heaven o Pinto ng Langit. Di ba pag nagdadasal tayo ng rosaryo, pinto ng langit, talang maliwanag, bahay na ginto. Sa Luciana po, sa dulo ng Laguna, meron po silang ginawa doon na isang park, Rosary Park, at meron pong malaking imahe ng mahal na Birheng Maria. Pero bago kayo makapasok dun sa garden, ang dadaanan nyo ay ganito kalaking gate. Kasing laki lang po nitong lectern na ito. At para makapasok ka doon sa tinatawag nilang Janua Coeli, kailangan mong yumuko. Kailangan mong ibaba yung sarili mo. Tatanggalin mo yung mga backpack mo, tatanggalin mo yung mga dala mo, kasi kapag sinama mo yon, hindi ka makakapasok sa loob. My dear brothers and sisters, ito rin po siguro yung sinasabi ni Jesus, strive to enter to a narrow gate. As we continue to reflect on the kingdom of God, ano nga ba yung mga kailangan nating bitawan sa ating sarili para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos? When we are possessive by the things that we have, baka mahirapan tayong makapasok sa kaharian ng langit. Tingnan natin sa ating sarili. Ilang sasakyan ba ang kailangan natin? Kaya ba nating sakyan ang 30 sasakyan na luxury cars? O isa lang yung kailangan nating sakyan at gamitin? Kapag yung mga bagay na yan ay naging Diyos na natin, baka mahirapan tayong makapasok sa langit. Mga minamahal na mga kapatid, pagsikapan nating pumasok sa makipot na langit. Hindi natin sasabihin, nakilala ko si Jesus, nagsaserve naman ako sa Kanya, uma-attend ako ng misa kada linggo at kada biyernes. Pero ang tanong, nagbabago ba yung puso natin? Natututo ba tayong magmahal? Lumalalim ba yung puso natin para magpatawad? Lumalalim ba yung ating sarili para magbigay? Lumalalim ba yung ating puso para tayo ay magpakumbaba? O baka napupuno lang tayo ng ating sarili, kaya tayo nahihirapan to enter to a narrow gate. Remember, ang makipot na pintuan ay hindi comfort zone. Ito ay pasilyo ng sakripisyo, ng disiplina araw-araw, at pagsunod sa Diyos. Tatandaan natin, sa kabila ng malipot na pintuan, ay may naghihintay na maluwang na kaligayahan sa piling ng Diyos. Kaya anong sabi sa ating second reading? The secret in order for us to enter to that narrow gate is discipline. Sabi sa ating ikalawang pagbasa from the letter to the Hebrews, My son, do not disdain the discipline of the Lord or lose heart when reproved by Him. For whom the Lord loves, He disciplines. Minsan nagtatanong tayo, bakit ako? Bakit ako yung nagkasakit? Bakit ako yung walang pera? Bakit ako yung may problema? Bakit ako yung iniwan ng asawa ko? Bakit ako yung nakakaranas ng ganitong pagsubok sa buhay ko?
The Lord loves those whom He disciplines. Dinidisiplina ng Diyos ang mga lapit sa Kanyang puso. Do not look at it as threat, but look at it as a formation of the heart. Kasi minsan ang tingin natin sa mga pinagdaraanan natin punishment, pinarurusahan ako ng Diyos, mabuti naman akong tao. But sometimes, those things are purification of God in order for us to enter into that narrow gate. Hindi pa pwedeng sasabihin natin, okay na yan. Nagsisimba ako linggo-linggo. Pero ang tanong, may nagbabago ba sa puso natin? Nagmamahal ba tayo ng totoo? O baka naman, nagiging routine na lang natin? Disiplina ang kailangan in order for us to enter to a narrow gate. May disiplina ba tayo sa ating pagdarasal? O baka nagdarasal lang tayo kapag problemado tayo? Pero kapag masaya tayo, nalilimutan naman natin ang Diyos. Minsan nagdadasal lang tayo ng taimtim kapag humaharap tayo sa matinding pagsubok. Pero nung masaya ka, nasaan ang Diyos? We need to discipline ourselves in our prayer life. Kailangan consistent. Kung nakakapag-update ka nga sa jowa mo, bakit si Lord hindi mo magawang i-update? Discipline also in our relationship with other people. Sometimes we need to set boundaries. We need to have limitations. Kasi minsan, baka sumusobra na tayo. Sobra-sobra na yung pambibiro natin, na minsan below the belt na sa ating kapwa-tao at nasasaktan na pala natin yung damdamin niya. We need to set boundaries. Discipline in our relationships. Discipline also in our possessions. Minsan, baka yung mga bagay natin na meron sa bahay, Diyos na natin, maliliit na Diyos na. At hindi natin mabitawan yung mga bagay na yan. We need to discipline, remove the excess baggages in our lives in order for us to enter to that narrow gate. Mga minamahal na mga kapatid, yes, the invitation of God is for all. Lahat tayo iniimbitahan ng Diyos. Pero ang tanong, tumutugon ba tayo sa Kanya? Strive to enter to a narrow gate. Lord, will only few people be saved? Salvation is not about quantity, but salvation is about the quality of our lives. At papaano tayo magkakaroon ng quality sa buhay natin? By disciplining ourselves. Disiplina ang kailangan in order for us to enter to a narrow gate. Mga minamahal na mga kapatid, okay na sigurong maghirap dito sa mundo kesa naman sa kabilang buhay tayo maghirap. Huwag tayong mainggit dun sa mga nagpapasasa ngayon. Dahil alam natin, baka sa huling buhay, mahirapan silang makapasok to a narrow gate. Naalala ko po yung kanta ng Glock 9 ba yun? Sabi nung Glock 9, kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Huwag tayong mainggit dun sa mga tao na nagpapasasa ngayon dahil alam natin sa dapit hapon ng ating buhay,
we will face God, and we will enter a narrow gate. Kung marami tayong bitbit ngayon, baka sa kabilang mundo, mahirapan tayong makapasok. Discipline ourselves and be thankful that we are experiencing pain here, because that pain can purify us. That pain can strengthen us. That pain can be a lesson for all of us to enter for us to that narrow gate. Sabi nga sa gym, no pain, no gain. Strive to enter to that narrow gate, and you will experience the true meaning of life that is connected to God's heart.